ang bubong na humihinga. Sa baryong iyon, bawal matulog ng nakabukas ang bintana. Dahil kapag may narinig kang paghinga sa bubong, hindi iyon hangin. Sa isang liblib na barangay sa Antique, may isang bahay na gawa sa kahoy at yero na nakatayo sa gitna ng palayan. Tahimik ang lugar. Kapag gabi, wala kang maririnig kundi hangin at kuliglig. Lumipat doon si Mara, isang buntis na 6 na buwan, kasama ang asawa niyang si Joel. Bagong assignment si Joel bilang pulis sa lugar. Hindi sila naniniwala sa pamahiin, pero ang mga matatanda sa baryo may babala. Kapag may buntis, sabi ng kapitana, mas mabuti nang magsara ng bintana pag 2:00 na. Tumawa si Joel. Modern na panahon na nay. Unang gabi, tahimik. Ikalawang gabi, may narinig si Mara. Parang may mabigat na bagay sa bubong. Thump, tumigil. Pagkatapos ay may marahang pagkaluskos. Parang may gumagapang. Mahal, may pusa yata, sabi niya. Tiningnan ni Joel sa labas. Wala, pero napansin niya ang yero, bahagyang lumulubog. Parang may bigat sa ibabaw. Ikatlong gabi, mas malinaw ang tunog. Hindi nakaluskos, paghinga, mabagal, malalim. Sa ibabaw mismo ng kwarto nila. Nagising si Mara. Joel! May humihinga. Pinakinggan nila. At oo, may paghinga. Hindi hangin. May rhythm. May bigat. Tumigil. Pagkatapos, may narinig silang tunog na parang may mahabang bagay na dumudulas sa yero. Grabe! Parang kuko. Kinabukasan, napansin ni Mara ang kakaiba. Masakit ang tiyan niya, hindi normal na sakit. Parang may gumagalaw ng marahas sa loob. Pumunta sila sa hilot sa baryo. Pagpasok pa lang nila, namutla ang matanda. May nakadikit, bulong nito. Ano po? May nakatingin sa tiyan mo gabi-gabi. Natahimik si Joel. Hindi po kami naniniwala sa hindi kailangan maniwala, sagot ng hilot. Kapag naamoy ka na, babalik at babalik. Gabing iyon, mas maaga silang nagsara ng bintana. Nilagyan pa ni Joel ng asin ang mga gilid. 2:00, tahimik. 2:30, may biglang malakas na bagsak sa bubong. Boom! Napaupo sila sa kama. Pagkatapos, dahan-dahang paggapang, mabagal. Paikot. Parang iniikot ang buong bubong. At pagkatapos, may marahang katok sa kisame. Tok. Isang beses. Pagkatapos, tok, tok, tok. 3 beses. Sumigaw si Mara. Biglang may mahabang dila ang dahan-dahang sumingit sa pagitan ng 2 yero. Manipis, madilim, basa, gumagalaw. Hinahanap ang siwang ng kisame. Nakita nila, hindi sila makapaniwala. Unti-unti itong bumaba, sinusubukang abutin ng tiyan ni Mara. Binunot ni Joel ang baril niya at nagpaputok sa bubong. Sumigaw ang nilalang. Hindi sigaw ng tao, mas malalim, mas gutom. Narinig nila ang mabilis na paglipad palayo. Akala nila tapos na. Hindi pa pala. Kinabukasan, namumutla si Mara. Mas mahina, mas malamig ang balat. Sabi ng doktor, normal daw. Pero gabi-gabi, may nararamdaman siyang parang may dumidila sa loob ng tiyan niya. Hindi sa labas, sa loob. Parang may sumusubok kumain mula sa loob palabas. Isang gabi nagising siya, walang tunog sa bubong, tahimik, masyadong tahimik. Pagdilat niya, may nakadungaw sa bintana. Baliktad ang ulo, mahaba ang buhok, dilaw ang mata, ngumiti. At nakita niya, hindi ito manananggal, hindi ito hiwalay ang katawan, buong buo, aswang. Dahan-dahan itong umakyat sa dingding na parang gagamba. Walang tunog, lumapit sa kisame. At doon, parang natunaw ang yero. Dumaan ito pababa, hindi solid ang katawan. Parang usok na may laman, nasa loob na ng kwarto. Amoy niya ang bulok na karne. Mainit ang hininga sa mukha niya. Sa wakas pa! Bulong nito. Humawak ito sa tiyan niya. Mahahabang kuko. Hindi siya makagalaw. Sumigaw si Joel. Sinaksak niya ng itak ang nilalang. Tumalsik ang maitim na likido. Sumigaw ang aswang. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, idinila nito ang tiyan ni Mara. Isang mahabang dilang manipis na parang karayom. At doon, biglang natahimik ang lahat. Kinabukasan, walang dugo, walang sugat. Pero wala na ang tibok ng sanggol, walang paliwanag ang doktor. Si Mara ay buhay, pero blanko ang tingin. Tuwing gabi, nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa bubong, nakikinig. Dahil naririnig niya pa rin ang paghinga, at minsan, may nararamdaman siyang gumagalaw ulit sa loob ng tiyan niya.
Kahit sabi ng doktor, wala na dapat laman iyon. Hanggang ngayon, sa baryong iyon sa Antique, kapag may buntis, may naririnig na paghinga sa bubong. At kapag tumigil ang paghinga, ibig sabihin, nakakain na siya. Kung marinig mo ang paghinga sa bubong ng bahay mo ngayong gabi, sisilipin mo ba?